Aerobic Rice Technology, ang mas epektibong teknolohiya ng pagtatanim ng palay sa lugar na may kakulangan sa tubig. Ang dating pamaraan po ng pagkasaka dito sa aming lugar, dito sa lalawigan ng Bulacan, lalo sa ngayong panahon na to, meron pong lugar dito na nasakupan ng irrigation. At ito pong aming lugar ay walang patubig. Kami nga po ay umaasa lang sa ulan. At tulad po ngayong panahon na to, ngayon po ay July na. Ang tao po rito, ang magsasaka po dito noong umulan noong June, nag-start na po silang magpunla. Ngayon po, yung pumpunla nila ngayon ay halos isang buwan ng mahigit o kulang isang buwan. Dapat po matanim na po sa kanilang bukid. Gawa nga po ng kulang sa tubig, walang ulan, ay hindi makuhang maipatanim. Kanya tumatanda po ang mga punla. Simula po nga noong 2004 na ako po ay maimbitahan dun sa Basi na magkaroon ng seminar o meeting tungkol dito sa about aerobic rice. Ay ako nga po hindi nagatubili na dumalo dyan. At ako isa sa naging interesado at kasalukuyan niya ngayon ay akin ang ginagawa sa aking bukid. At yan niya po ang nakapagbago din sa akin. Doon po sa dati naming pamamaraan ng pagsasaka na nililinang, yun po ginagamit ko din. Kaya lang, pagdating po nang naisabog ko na yung aking aerobic rice, bumabawi naman po ako sa pagpapatubig kasi ang akin ko pong sinasaka nasa mataas na lugar. Hindi po ako nagpapatubig ng madalas. Madalang po ako magpatubig. Ang totoo nga po niya na ako'y nakaani sa 4 na beses kong pagpapatubig. Noong pong araw sa dating pamamaraan, nagpapatanim tayo ng napakamahal. Bumabayad tayo sa mga tao para lang matamnan. Ngayon po kasi, hindi na kami ganoon. Mas konti lang ang aming konsumo na inuubos. Dahil hindi po kami nagpapatanim. Ang totoo, 2 tao lang pwede ka nang makapagtanim. Kung po kayo gumagastos sa dating pamamaraan ng halagang 20,000, dito po siguro sa karanasan namin, yung 10,000 malaki na. Idi dati nga porsyon ko mulmula mi ato iti mais. Kaso lang medyo iti mais namin ato kan unay na pintas. Tatay di adda iti bining aerobic rice ket pinadas mi uno padasim mi nga imula ditoy. Tangamin iti aerobic rice ket aje nakird isuna bastit lang adanom. Mabalinan nga agbiag kin adda ti maapit na. Dati nga arami din may pagpaspastoran may kaya gaputa da inted ti state Bulacan State College ken ere it nga aerobic rice seeds isu ti pinaado mi jay Isabela State University Tiagay kaya isumit apo tineng inalak nga nga inadapt ko ito'y ayan me. Dating pamamaraan po ng aming pagtatanim ay medyo napakahirap. Madalas po nag-iintay kami ng ulan. At saka po pagka nagkasabay-sabay ng trabaho, mahirap humanap ng tao. Ngayon po sa bagong pamamaraan, sa unang ulan po ng Mayo, after 3 days na umulan, pag pwede nang araruhin, umpisa na naming araruhin. Ako po ay 2 taon nang gumagamit ng aerobic rice. At wala naman po akong naipintas. Malakas po ang resistensya niya, lalo po pag kulang ng tubig. Ati pagpindasan natin aerobic rice technology amin ket mabalin nga imula iti uray na maga isuna. Uray awan na maga daga mabalin tayo nga imula. Kaya nadamot iti bini nga nakirad. Iti anyaman nga sakit puno ko kalamidad. Kin ato dagijay naka idumaan na dagiti dumapay nga variety.
Una po, ginagawa ko sa pagtatanim ng aerobic rice. Number 1 po, bago po ako maghanda ng lupa, ay inahanda ko po muna yung binhi o variety yung gagamitin. Ang akin pong ginagamit ay yung variety ng NSIC 192. Ngayon po, pag nakahanda na po yung binhi, sisimulan ko na po ng pag-prepare ng land preparation. Kaya nga po, bago po ako mag-land prep, sa kagustuhan ko pong makamenos din ako ng gagamitin kong commercial fertilizer. Kung po dito naman sa aking lugar ay maraming cow manure, at kahit na lang binibili namin yung chicken manure, sinasabugan ko po muna ng organic fertilizer ng lupa, tsaka ko po tinatraktora. Una-una niya kinakailangan i-dry yung lupa bago ko mag-aerobic. Pag hindi na-dry yung lupa at medyo hilaw ako, medyo hamog-hamog, yung damo mabubuhay pa rin. Kaya kinakailangan i-dry mo ng gusto yung lupa. Pagkatapos doon, kung maganda po ang kondisyon ng panahon, na mainit ang sikat ng araw, at gusto ko na pong magsabog, pagkaraan po ng 3 araw o hanggang 5 araw ay pwede nang magsabog tanim. Ang pamaraan ko naman po sa pagkasabog tanim, kung gusto ko po na yung ginagamitan ng may guhit, ginagamitan ko po ng litaw. Na yung litaw po na yon, hinihila po ng pamamagitan ng kalabaw. Pagkatapos po noon, kung talagang gusto ko makamenos, gumagamit po ako ng paragos din na hinihila ng kalabaw. Kung ako naman po, ginagamitan ko din po ng hand tractor para mas mabilis. Yun po yung sa pamamagitan ng may guhit. At ngayon po, isang pamamaraan naman po na yung sabog tanim na broad kaseka, ang pinagtatabong ko naman po doon, yung big tractor din. Pinapasadahan ko din po siya ng traktora. Kung nakapagsabog na, nakapagtabo na ako ng traktora o kaya ng hand tractor, at meron po akong nakitang damo na buhay pa siya, ginagamitan ko din po ng herbicide pagkatapos na magsabog. Ito, nung unang nilinis ko para matamnan, inasarol ko muna siya. Ngayon, nung natanggal na yung mga damo na yan, saka ako ngayon naglinya, nilinyahan ko ng asarol, diretso. Pagkari, binudburan ko ng palay, ayan, pag ganyan-ganyan. Kaya ang nilabasan niya, ayan. Ato iti datik amulmulan ti aerobic rice nga 6 years or 7 years ti nga kabayagan. Tatta idi ti proseso kidi araradwak pay kin hand tractor ko ket nagastos ay nga kwa. So nga pinadas ko ay inispreklat tan iti glyphosate nga gas sa inerasan nga minulaan. Ket nagbanagmat nga napintas iti resulta na ay nga pumayak. So nga kanayon niya kasi nga aramido ko. Ang gawin ko na lang po, hintayin ko na lang po tumubo yung palay. Ito pong palay sa akin po pagka maganda ang kondisyon ng lupa at basa, sa loob ng 5 hanggang 7 araw ay tutubo na siya, nakalitaw na siya. Ngayon naman po, pagtubo po ng palay, nakatubo na rin yung damo. Ang ginagamit ko naman pong pumaraan dyan, hintayin ko po hanggang 7 to 10 days, apply ng herbicide. At pagkatapos po nun, after 10 days, kung gusto kong kung kailangan lagyan siya ng abono, ina-applyan ko po ng triple 14. Ang ilalagay ko naman pong regular na pag-apply sa hektarya, gumagamit po ako ng 3 bag na triple 14. Yun po yung pagkaraan ng 15 araw. Pagkaraan po ng 15 araw, at meron pa rin po ako nakitang damong tumubo, bago siya 30 days, nag-apply pa rin po ako ng herbicide ulit. Hanggang second shot ng herbicide, inaalam ko naman po kung ano yung damong dapat patayin. Dahito yung imulak nga aerobic, aerobic rice, idi babasit pa
makitak nga dumakkel dagiti ruot na ket idi dumakkelan daytoy ruot problema no kasanok nga paksyatan daytoy nga ruot. Ket no mangala kiti 10 nga tao nga mangdalos agkurang pa daytoy 10 nagastos launay. Isu tata nagpanunot kiti paraan tapnon mapaksyat ko dagitoy nga ruot. Isu daytoy no makita yo daytoy nga nagyanan iti soft drinks inalak dayjay 1/4 na. Tayo isu daytoy iti pang-control ko dayjay spray ko nga agas nga glyphosate. Gamin nawan daytoy na-spray ko iti bakit na sigurado nga pati pagay matay. Isu nga nangarabi kiti kastoy. Tada itoy isu iti mang-control ijay agas. Isu daytoy ikabil ko data ditoy ayan ti bakit na. Tapnon mapaksyat lang daytoy ruot na. Pagdating na before 45 days, ay naglalagay na po ako ng yung tinatawag na top dressing. Ang ginagamit ko naman po dyan ay 3 bags na bawat hektarya na yung ammonium sulfate. Pag tagulan na ito, yung wet season, at natanim siya ng maaga, naaani po yung palay nang wala na siyang insecticide, zero insecticide. Gustong lumusog yung butil ng palay, nag-apply din po ako ng foliar fertilizer. At yun naman pong mga problema na sinasabi na tungkol sa mga hayop, kulisap. Sa aerobic rice po may pagmamalaki ko dahil malakas sa kulisap. Nakita ko po na mas mabuti siyang itanim kaysa sa mga variety palay natin sa ngayon. Kasi po, medyo mahina siyang kumonsumo ng pataba. Ang totoo po niyan dumi lang ng hayop ay pwede na siyang gumanda. Hindi po siya kailangan ng pataba natin na komersyal. Kailangan maibigay mo sa loob ng 30 days hanggang 45 days yung mga dapat mo ibigay dun sa palay para magtuloy-tuloy yung kanyang bulas. After 45 days, siyempre po magbubunga na siya. Wag lang po sanang dadaanan ng kalamidad. Maghihintay ka na lang po hanggang sa ma-harvest. Si dati nga aramid din kataltalunan day kat panay raot. Daw kinukas dito pumumayan tayo adulaon ni trabaho na kinagastos. Saka tapos tiyan tayo umasasa tayo latitudo. Kano rorain latitudo mabayag. No urag todo nang pinagdanom antay mo lang makaramid ti pagbulubunan. So nga may delay iti pagmula tayo iti pagkatay iti pagay. Tapos naisapay ka pintas na nalaka nga i-prepare saka alis ko iti trabaho. Iba iti pagsayatan na. Ay pa iti maya. Sapa tayo. May sapa tayo. May timing tayo. Tunod dadakkelan rainy season na. Rainy season to. At daji ipagiskis tayo nga bagasan nga kanan ti pamilya tayo. Antay makapkapusan ti bagasan. May sapat sayatan na kaya ata. Diti may isa nga pagbabago na antay nga kuan. Antay problema na ikastoy awan man ti bagas kuno kuan naibusan dayon ka diti pagapit. Yan. Pagmaitan na pay atoy, mabalimbing nga imula atoy iti bulan iti June nga basit pa lang ditudo. Hanggang nagbiag ajay. Dakkel iti may tulong na kanyami tangamin ket masulbar nanto ajay panaggatang miti bagas tangamin no uray mi laeng iti pinagraep ajay kunako narigat ti danom itoy kay iso nga ajay to nga panagon ket kami pa nakaraep ket ati aerobic rice kay mula mi mabaliminton nga apiten tangamin basit laeng nga danom ti kailangan natoy. Nahahabol namin yung presyong maganda. Kasi nga po, pagka halimbawa nag-ani ka ng let's say September, maganda pa po ang presyo ng palay. Bumibili lang din ako ng bigas. Ito, sa aerobic rice na ito, kung mag-ani ako, hindi na ako makabibili ng bigas. Sa halip na pambibili ko ng bigas, gagamitin ko na sa ibang pangangailangan namin. Medyo po nakapagpundar ng konti, nakapagpatapos ng isang anak. Yun po ang naibigay sa akin ng aerobic rice na to.
May mga ilang bagay po, mga ilang nadagdag sa aming kabuhayan. Dahil unang-una po, dati wala akong hand tractor. Ngayon ako'y nakabili. At dati naman ako'y walang kalabaw, ako'y nakabili rin naman ng kalabaw na sa ngayon. Dahil sa aerobic rice, nakapagpapaaral. At ang totoo po, nakapagpatapos na po ako ng isang anak na kolehiyo, teacher din, kamukha niyo. Siguro po sa tulong ng Panginoon, medyo nabago rin ang aking pamumuhay. At isa nga po na ipagmamalaki namin mag-asawa, na meron kaming 5 anak, awa po ng Diyos napagtapos namin sa pagtatanim ng aerobic rice, saka gulay, at saka ibang pamaraan ng pagkasaka. Meron din po kaming alagang konting hayop, yun po ang nakabago sa aming buhay. So nga, ito kay Mayor si Barangay San Juan, ito Isabela, ket mabaliming awagan iti Amazing Rice.